Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Sa sandaling ito, kumalat na sa iba't ibang media at sa mga internet celebrity ang balita. Nagkagulo ang mundo ng negosyo sa lungsod ng Jiang. Sa isang kumpanyang pangkalakalan, CEO Wang, napaka-epektibo ng bagong facial mask na ginawa ng Huami Biomedical. Makikita ang resulta sa loob lamang ng 10 minuto. Dapat ba nating umorder agad? Oo, syempre. Kung ganun, tatawagan ko na ang Huami Biomedical. Kapag natapos mo ang tawag, baka naubos na ang lahat ng stock. Ihanda ang sasakyan at pumunta agad sa lugar ng event para umorder. Opo, sa isang e-commerce company. Bang! Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina ng general manager. Isang matabang lalaki ang nagmamadaling lumabas. Pumunta siya agad sa opisina ng mga empleyado, huminga ng malalim, at malakas na sinabi, "Mga kasama, kanina lang, naglunsad ang Huami Biomedical ng isang mahiwagang facial mask. 10 minuto lang, kita na agad ang malinaw na resulta. Kaya balak kong umorder ng marami. Simula bukas, ito ang magiging pangunahing ibebenta natin." President Chen, totoo bang ganyan kamahika ang mask na yon? Kita agad ang resulta sa loob ng 10 minuto. President Chen, niloloko niyo ba kami? Hindi makapaniwala ang mga empleyado at akala nila ay nagbibiro lang ang boss. Sabi ni President Chen, totoo to. Kung ayaw niyong maniwala, panoorin niyo ang replay ng press conference sa iba't ibang livestream platform. Sige na, wala na akong oras makipagkwentuhan. Pupunta na ako sa lugar ng press conference para umorder ng stock. Secretary Zhang, ihanda ang sasakyan at pumunta na tayo sa event venue. Sa isang beauty salon, naka-on ang TV at ipinapakita ang kaganapan sa press conference ng bagong produkto ng Huami Biomedical. Nang makita mismo ang epekto ng Jade Countenance Beauty Mask, naging maingay ang mga beautician at mga customer. Grabe! Anong klaseng mask yan? Ang galing ng resulta, 10 minuto lang. Ang bilis ng epekto, nabebenta na ba online? Gusto ko nang umorder ngayon. Isa-isang naglabasan ng cellphone ng mga customer at nagsimula ng maghanap sa online shopping platforms. Pero ikinadismaya nila na wala pa itong benta online. Sa sandaling iyon, mabilis na bumaba mula sa hagdan ang babaeng may-ari ng beauty salon. CEO Wu, nakita niyo ba ang press conference ng bagong produkto ng Huami Biomedical? Tanong ng isang beautician. Nakita ko, sagot ni CEO Wu. Sigurado ako na itong facial mask na to ang magiging pinakasikat na skincare product sa kasaysayan ng lungsod ng Jiang. Kaya pupunta ako ngayon sa venue para umorder ng unang batch ng stock. Samantala, sa harap ng Cloud Peak Hotel, marami nang nakapark na mamahaling kotse sa harapan. At may paparating pang iba mula sa malayo. Pagbukas ng mga pinto, nagsilabasan ang mga bihis na negosyante at nagmadaling pumasok sa hotel. Nagulat ang mga security guard ng hotel, iniisip na baka may emergency. Unay gusto pa nilang pigilan ang mga ito. Pero nang malaman na pupunta lang sila sa press conference ng Huami Biomedical, hinayaan na nilang pumasok ang mga tao. Sa loob ng venue, ang dati halos walang tao ay ngayon pa na ng mga bisita. President Su, pasensya na. Gusto ko talagang pumunta kanina pa, pero na-late ako dahil sa trabaho. Sana maintindihan mo, President Su, napanood ko na ang video ng press conference. Ang galing talaga ng mask ninyo. Gusto kong umorder agad. Magtira ka naman para sa akin. President Su, gusto kong makipag-partner sa inyo. Pwede na tayong mag-sign ng kontrata ngayon. Kahit ilan pa yan, bibilhin ko. Pwede akong magbayad agad. President Su, huwag mo akong kalimutan, magkaibigan tayo. Kahit ang mga dati kakampi ni Ding Sheng Biomedical ay nagsidatingan din. Napahinto si Su, Xingmi at napatingin sa eksena. Naalala niya ang lahat ng pressure, kawalan ng tiwala, at pangungutya na pinagdaanan niya nitong mga nakaraang linggo. Ngayon, pon siya ng emosyon at namula ang mga mata. Lahat ng hirap ay sulit na sulit. Kung wala ang sikreto mula kay Yang Luo, hindi sana sila nakagawa ng ganitong kasikat na produkto. Kung wala ang suporta at paghikayat ni Yang Luo, baka sumuko na siya noon pa. Labis siyang nagpapasalamat kay Yang Luo.
Pati ang mga mataas na opisyal ng Huami Biomedical ay tuwang-tuwa. Hindi nila akalain na magiging ganito ka-successful ang press conference. Hindi nila akalain na dadagsa ang ganito karaming negosyante. Samantala, sa sulok ng venue, halos sumabog sa galit sina Jiang Mingyo at ang grupo niya. Akala nila'y magiging katawa-tawa ang press conference ng Huami Biomedical. Pero hindi nila inaasahan na darating pa mismo ang apat na Divine Doctors ng lungsod ng Jiang, pati ang mga bigating tao ng lalawigan ng Jiangnan. Akala nila'y mas magaling ang produkto ng Dingsheng Biomedical, ngunit isang bagsak lang, tinabyunan sila ng Huami Biomedical. Hindi pa nga naranasan ng Dingsheng Biomedical na magkaroon ng ganitong kasikatan sa kahit isa sa kanilang mga product launch. Paan ng inggit, galit, at puot ang puso nina Jiang Mingyo at Jiang Zinyo. Hindi pa rin nila matapakan sina Su Qingmei at Yang Luo. Sa sobrang galit, sumigaw si Jiang Mingyo sa mga negosyante. Kapag nakipagtrabaho kayo sa Huami Biomedical, kaaway ninyo ang Dingsheng Biomedical at ang pamilya Jiang. Pag-isipan nyo kung sulit ba yan. Yang Master Jiang, kahit sino ang gusto naming kausapin, wala kang karapatan makialam. Tama, huwag mo kaming takutin gamit ang Dingsheng Biomedical o ang pamilya mo. Kahit wala kayo, mabubuhay pa rin ang negosyo namin. Galit na galit si Jiang Mingyo at tumingin sa isa sa mga kasosyo niya. Kapag nakipag-partner ka sa Huami Biomedical, puputulan na namin ang kontrata ngayon din. At mula ngayon, huwag ka nang umasa sa kahit anong negosyo mula sa amin. Pagkatapos, tumingin siya kay Su Qingmei at malamig na sinabi, Su Qingmei, tingnan natin kung gaano katagal tatagal ang Huami Biomedical mo. Maghintay ka at magbibilangan tayo. Fair na, umalis na siya kasama sina Jiang Zinyo at iba pa, hindi na kayang manatili doon. Mas lalo lang siyang mapapahiya kung magtatagal pa. Nang makaalis na sila, may ilang negosyanteng kasosyo ng Dingsheng Biomedical ang nag-atubili saglit, pero sumunod na rin sa kanila palabas. Gayunpaman, may ilan pa ring mga boss na nanatili. Lahat sila ay mga boss, kaya natural lang na makita nila ang napakalaking potensyal ng produktong Dynvolop ng Huami Biomedical. Tiyak na ito ang magiging nangungunang sikat na skincare product sa hinaharap. Para sa kapakinabangan, kailangan nilang makipagtulungan sa Huami Biomedical kahit pa magmakaawa sila. Pagkatapos lumabas nina Jiang Mingyo at ng iba pa mula sa hotel, umalis sila sakay ng kani-kanilang sasakyan. Sa harap ng hotel, mas mahigit, sobrang iniis ko, nakakabuwisit talaga. Nakakainis makita ang pagmamalaki ng hayop na si Yang Luo. Halos mabaliw na si Liu Yuteng sa galit. Habang iniisip niya ito, lalo lang siyang nagngingit-ngit. Tumingin siya kay Zhao Tianheng na may matalim na tingin at iminungkahi. Mas mahigit, bayaw, bakit hindi tayo maghanap ng pagkakataon para patayin si Yang Luo? Hindi rin natuwa si Zhao Tianheng at habang naninigarilyo, mababang sinabi. Mas mahigit, gusto ko rin siyang patayin. Pero, Yuteng, alam mo namang hindi na natin siya kayang tapatan. Mas mahigit ang pamilya Su at pamilya Qin pa lang ay sakit na sa ulo natin. Ngayon, pati si Gobernador Luo, Director General Ren, Director General Lei, at ang apat na Divine Doctors ay maayos ang relasyon sa kanya. Mas mahirap na siyang patayin. Mas mahigit syempre, malakas din ang taong iyon. Sobrang hirap niya talagang patayin. Mas mahigit, ito hindi pwede, iyon hindi pwede. Paano? Pababayaan na lang natin ang hayop na iyon na patuloy magyabang. Huminga ng malalim si Liu Yuteng at nagmungkahi. Mas mahigit, bayaw, bakit hindi na lang natin kidnapin si Su Qingmei at gamitin siya para takutin si Yang Luo? Kapag nakidnap na natin si Su Qingmei, magiging sunod sanyiran sa atin si Yang Luo. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Yuwei at sinabing, mas mahigit, Yuteng, hindi ba masyadong delikado yan? Sagot ni Liu Yuteng, mas mahigit, ayos lang, ate. Basta lihim nating gawin, walang problema. Mas mahigit, hindi pwede. Agad tumanggi si Zhao Tianheng at nakakunot noo. Mas mahigit, Yuteng, payo ko sayo, huwag mo yang gawin. Mas mahigit ngayon na nagsimula ng umatake ang pamilya Jiang, pamilya He, at pamilya Song laban sa pamilya Su at pamilya Qin, huwag na tayong gumawa ng gulo. Mas mahigit kapag bumagsak na ang pamilya Su at Qin, mas madali na nating maharap si Yang Luo.
Mas mahigit kaya bago yun, magtiis muna tayo. Mas mahigit sige, may pupuntahan pa ako, mauuna na ako. Pagkasabi noon, sumakay siya sa kotse at umalis. Pagkaalis ni Zhao Tianheng, sinabi ni Liu Yue. Mas mahigit, Yuteng, tama si Tianheng. Magtiis muna tayo. Mas mahigit, ate, matagal nang nagyayabang ang hayop na siyang Luo. Kahit matanggap mo, ako hindi. Mas mahigit at saka, kung sinagip niya lang si Lolo noon, hindi sana siya namatay. Mas mahigit kaya may kinalaman din siya sa pagkamatay ni Lolo. Mas mahigit, tama ka, pero, gusto ring patayin ni Liu Yue siyang Luo, pero sa tingin niya hindi tama ang paraan. Nagpatuloy si Liu Yuteng. Mas mahigit, ate, huwag kang mag-alala. Hindi naman natin sasaktan si Su Qingmei. Kikidnapan lang natin siya para takutin ang hayop na siyang Luo. Mas mahigit gusto ko lang siyang paluhurin at ipag-apologize sa atin. Gusto kong pigilan ang kayabangan niya at maibsan ang galit ko. Mas mahigit basta walang mamamatay, ayos lang to lalo na't suportado tayo ni na Young Master Jiang, Young Master He, at Young Master Song. Sa puntong iyon, nabalot na ng galit si Liu Yue. At dahil sa pang-uudyok ni Liu Yuteng, natukso rin siya. Mas mahigit, sige, gawin natin. Sagot niya na may matinding determinasyon. Mas lalo namang na-excite si Liu Yuteng. Mas mahigit, ate, magbabayad na ako ng tao ngayon. Simulan natin mamayang gabi. Mas mahigit, oo, tumango si Liu Yue ng mariin. Pagkatapos, sumakay na rin sila sa kotse at umalis sa hotel. Gitling-gitling-gitling. Samantala, sa loob ng venue ng hotel, nakita niyang Luo na tila tulala pa si Su Qingmei at hindi pa nakabawi, kaya nagpa siya siyang magsalita para sa babae. Hindi niya pwedeng iwan lang ang mga boss na naroon. Tumingin siya sa lahat ng naruroon at malakas na sinabi, "Mas mahigit, salamat, mga boss, sa pagdalo sa Huami Biomedical's new product press conference. Salamat din sa inyong suporta sa aming bagong produkto. Mas mahigit huwag kayong mag-alala. Lahat ng nandito ngayon ay pwedeng pumirma ng kasunduan para makipagtulungan sa Huami Biomedical. Mas mahigit, magaling yan. Kapag nakapirma na kami, hindi na kami mag-aalala sa supply ng produkto. Mas mahigit, nakikita ko na agad na kapag nailabas sa merkado ang mask na ito, siguradong mauubos agad. Kailangan ko ng mag-stock ng marami. Mas mahigit, hahaha, ako nga, mag-o-order agad ng 30 na milyong piso na halaga ng produkto, tapos dadagdagan ko pa ng 30 na milyong piso. Tuwa ang mga boss sa sinabi ni Yang Luo at nag-usap-usap pa. Ngunit biglang nagsalita ulit si Yang Luo. Mas mahigit, pero, may ilan na naka-blacklist na ng Huami Biomedical. Kahit nandito kayo ngayon, hindi pa rin kayo makikipag-cooperate sa amin. Biglang natahimik ang lugar. May ilan na kinabahan agad. Naalala nila ang nangyari sa Blue Sky Clubhouse isang linggo ang nakalipas. Noon pa nila nasaktan ang damdamin nina Su Qingmei at ng Huami Biomedical. Umaasa silang nakalimutan na iyon, pero mukhang hindi nga. Habang umaasa pa sila, mariing sinabi ni Yang Luo, "Mas mahigit, ngayon, babanggitin ko ang mga pangalan. Kapag tinawag ko kayo, pwede na kayong umalis." Tinignan niya ng malamig ang isang kalbong boss at sinabi, "Mas mahigit, ikaw si Zhang Yufu mula sa Taixing Trading, tama? Mas mahigit noon, ikaw ang pinakamaingay. Sinabi mo pa nga na kapag nakipag-cooperate ka sa amin sa hinaharap, aso ka." Pawis na pawis si Zhang Yufu at pilit na ngumiti. "Mas mahigit, Assistant Yang, biro lang yun dati. Huwag mo sanang seryosohin. Mas mahigit, pasensya ka na, pero sineryoso ko yun." Ngumisi si Yang Luo at itinuro ang pinto. "Mas mahigit, ayan ang labasan. Lumabas ka na." Galit na sumigaw si Zhang Yufu. "Mas mahigit, sino ka ba para paalisan ako?" Maging si Ma Shengqiao mula sa 8 Horse E-Commerce ay sumabat. "Mas mahigit, tama yan. Hindi pa nga nagsasalita si President Su, anong karapatan mong magdesisyon para sa kanya? Pero biglang, mas mahigit, may karapatan siyang magdesisyon para sa akin." Sa wakas ay nagsalita si Su Qingmei. Malamig niyang tinignan sina Zhang Yufu at Ma Shengqiao. Mas mahigit, may 20% na share si Yang Luo sa Huami Biomedical at siya ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Mas mahigit bukod pa roon, siya ang nagbigay ng sikreto para sa bagong produkto. Mas mahigit sa tingin ninyo ba wala siyang karapatang magdesisyon para sa akin?
Nagulat at napatigil sina Zhang Yufo at Ma Shengqiao. Akala nila'y bayaw lang siya ni Su Qingmei at assistant nito. Hindi nila akalaing pangalawang pinakamalaking shareholder pala siya at may hawak ng sikreto ng produkto. Pawis na pawis, ngumiti si Zhang Yufo. Mas mahigit, Ginoong Yang, patawarin mo ako sa mga nasabi ko kanina. Mas mahigit nangangako ako, mula ngayon, maninindigan ako para sa Huami Biomedical. Maging si Ma Shengqiao ay nagmamadaling nagsabi. Mas mahigit, ako rin. Nangangako ako na magiging pinakatapat na business partner ng Huami Biomedical ang aming 8-horse e-commerce. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yang Luo. Malamig siyang nagsabi. Lahat ay dapat managot sa kanilang ginawa at sinabi. Kaya, hindi kayo karapat-dapat na makipagtulungan sa aming Huami Biomedical. Ikaw, namula ang mga mukha ni Zhang Yufo at Ma Shengqiao. Sa sandaling iyon, wala silang masabi. Hindi nila inasahan na darating ang araw na sila mismo ang magmamakaawa na makipagtulungan sa Huami Biomedical. Kung alam lang nila na mangyayari ito, hindi sana nila sinabi ang mga salitang iyon noon. Pagsisisi, matinding pagsisisi ang sumilakbo sa kanilang puso. Hindi sila pinansin ni Yang Luo at nagpatuloy sa pagtukoy ng mga pangalan. Maya-maya, mahigit sa 10 boss ang natawag. Malamig ang tingin ni Yang Luo habang sinasabi. Mga boss, maaari na kayong umalis. President Su, pakiusap bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Oo, President Su, dati na tayong nagkatrabaho. Sa ngalan ng ating nakaraan, patawarin mo kami ngayon. President Su, basta pumayag kang makipagtulungan sa amin, kaya naming magbayad ng mas mataas para sa mga produkto. Hindi pa rin nawawala ng loob sina Zhang Yufo, Ma Shengqiao, at iba pa. Nagsimula silang magmakaawa kay Su Qingmei. Alam nilang ayaw nilang palampasin ang malaking oportunidad para kumita ng pera. At pinili nilang kay Su Qingmei magmakaawa dahil babae ito, at kadalasan, mas madaling maantig ang puso ng mga babae. Ngunit hindi natinag si Su Qingmei. Malamig lamang niyang sinabi, hindi kayo welcome dito, lumabas na kayo. Bagamat may emosyon siya, nananatiling praktikal siya pagdating sa usaping pangnegosyo. Hindi niya pinapatawad ang mga taong nagtaksil sa Huami Biomedical. Nang marinig iyon, namutla sina Zhang Yufo, Ma Shengqiao, at iba pa. Para bang bumagsak ang kanilang mundo. Sinabi na ni President Su na lumabas kayo. Bakit nandito pa kayo? Umalis na. Dahil pinili ninyo ang Dingsheng Biomedical at nakisama pa kayong apihin ang Huami Biomedical, dapat alam ninyo na ganito ang magiging kapalit. Huwag na kayong tumambay dito. Umalis na. Sumang-ayon ang iba pang mga boss at nagsimulang palayasin sina Zhang Yufo at Ma Shengqiao. Sa totoo lang, kapag nabawasan ang kakompetensya, mas maraming produkto ang mapupunta sa kanila. Napilitan na lang sina Zhang Yufo at Ma Shengqiao na umalis na may mabigat na loob. Gitling-gitling-gitling. Pagkaalis nila, ngumiti si Su Qingmei kina Shen Yun, Li Sihai, at Kai Donglei. President Shen, President Li, President Kai, ako si Su Qingmei ay laging marunong tumano ng utang na loob at hindi pinapabayaan ang mga kaibigan. Salamat sa tulong ninyo nitong nakaraang panahon at sa matibay na paninindigang nasa panig ng Huami Biomedical. Dahil minadali namin ang produksyon, 300,000 kahon lang ang nagawa namin sa unang batch. Pero napagpasyahan kong ibigay sa inyo ang kalahati ng mga produktong ito. Kayo ang baalang mag-allocate at pumili kung kaninong kumpanya ito ibebenta, at nangangako ako na bibigyan ko rin kayo ng parte sa mga susunod naming produksyon. Ang Huami Biomedical ay kukuha lamang ng 50% ng kita mula sa benta. Gitling-gitling-gitling. Pagkasabi nito, tumahimik ang maingay na crowd. Grabe, ang generous ni President Su. Hindi lang kalahati ang binigay, kalahati lang din ang kita ang kukunin nila. Yayaman sina President Shen, President Li, at President Kai. Kung alam ko lang, sana pumanig na ako kay President Su noon. Halos mainggit ang lahat sa tatlong nabanggit. Samantala, hindi makapaniwala sina Shen Yun, Li Sihai, at Kai Donglei. Inakala nilang mas bibigyan lang sila ng kaunting dagdag na produkto. Pero kalahati pala ng goods at 50% na kita ang ibibigay sa kanila. Paan ng tuwa, pasasalamat, at halo-halong emosyon ang kanilang puso. Gitling-gitling-gitling, huminga ng malalim si Li Sihai at nagsabi,
President Su, sobra na to. Kahit isang katlo lang, o sige, isang kapat na lang ng goods, sapat na. At 30% na lang ng kita ang kukunin namin. Agad namang sumang-ayon si Kai Donglei. Ako rin, President Su. Isang kapat lang ng goods at 30% ng kita ayos na. Tumango rin si Shen Yun bilang pagsang-ayon. Ngumiti si Su Qingmei at nagsabi, President Shen, President Li, President Kai, paano ko babawiin ang sinabi ko? Sinabi ko na, hindi ko pinapabayaan ang aking mga kaibigan. Karapat-dapat kayo dito, kaya tanggapin ninyo ng walang alinlangan. Gitling gitling gitling. Napabuntong hininga si Li Sihay at nagsabi, President Su, hindi ko alam paano kita pasasalamatan. Huwag kang mag-alala, mula ngayon, ang negosyo ng Huami Biomedical ay parang negosyo ko na rin. Nagtaas ng hinlalaki si Kai Donglei. President Su, napakabukas ng puso mo. Siguradong kaibigan mo na ako habang buhay. Ngumiti rin si Shen Yun at nagsabi, Salamat sa tiwala mo, President Su. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Mas lalo silang natuwa na iyon ang pinili nilang panig noon. Ngumiti si Su Qingmei at tumango. Sige, tigilan na natin ang usapan. Maraming boss ang naghihintay. Simulan na natin ang pirmahan ng kontrata. President Shen, President Li, President Kai, tulungan ninyo rin ako. Hahaha, syempre. Masayang tumawa ang tatlo. Gitling gitling gitling. Maya-maya, nagsimula na ang inaabangang sign-ng ceremony. Pagkatapos makipagbatian ng pamilya Su at pamilya Qin kina Su Qingmei at Yang Luo, umalis na sila. Bago umalis, sinabi ni Luo Zhongyu kay Yang Luo, Divine Dr. Yang, hindi na namin kayo istorbohin. Magkita na lang tayo ulit kapag may oras. Sige, tumango si Yang Luo bilang tugon. Ngumiti sina Luo Zhongyu, Ren Pinghui, Lei Gadong, at iba pa bago umalis. Gitling gitling gitling. Master, aalis na rin kami para di ka maistorbo. Lumapit sina Huang Tian, Cao Jizheng, Han Shouuli, at Sun Boren. Sige, hindi ko na kayo ihahatid, sagot ni Yang Luo. Ngumiti si Sun Boren at nagsabi, Master, sabi nila tinuruan mo sina Old Huang, Old Cao, at Old Han. Dapat pantay-pantay. Turuan mo rin ako kapag may oras ka. Walang problema, tugon ni Yang Luo na may ngiti. Pagkatapos noon, umalis na rin ang apat. Gitling gitling gitling. Pagkatapos ihatid ang mga bisita, tinulungan ni Yang Luo si Su Qingmei sa pagpapanatili ng kaayusan at sa pagpirma ng mga kontrata sa iba't ibang malalaking kumpanya. Gitling gitling gitling. Samantala, sa bulwagan sa likod ng Heavenly Path Martial Arts School, nag-uusap si Hong Yunji, leader ng Martial Alliance ng Jiang City, kasama ang mga pinuno ng tatlong pinakamalalakas na martial arts school sa lungsod. Ito ay ang Zhongyi Martial Arts School, True Martial Dojo, at Big Dipper Martial Arts School. Ang tatlong pinuno ay sina Qiao Jingsong, Shen Qingshan, at Yuan Shichuan, ang nangunguna sa kabuoang 19 na martial arts school sa Jiang City. Bukod sa Heavenly Path Martial Arts School ni Hong Yunji, may tatlong first-rate martial arts school, 6 na second-rate, at 9 na third-rate martial arts school. Uminom ng tsaa si Qiao Jingsong at nagsabi, Alliance Master Hong, gaganapin ang ika-10 martial arts tournament sa katapusan ng taon. Sa panahong iyon, muling maglalaban-laban ang iba't ibang sangay ng Martial Alliance sa buong China. Sa tingin mo ba makakapasok sa top 10 ng Martial Alliance ng Jiang City ngayong taon? Ngumiti si Chen Qingshan at sinabi, Ngayong nakapasok na si Pinunong Alyansa Hong sa antas ng dakilang guro, naniniwala ako na may pag-asa na ang alyansa ng sining martial ng Jiang City na mapasama sa 10 pinakamahusay ngayong taon. Tama, tumango si Yuan Shichuan at sinabi, kapag nakapasok tayo sa 10 pinakamahusay, tiyak na lalaganap ang reputasyon ng ating alyansa ng Jiang City. Sa panahong iyon, mas maraming mahuhusay na talento sa sining martial ang sasali sa iba't ibang paaralan natin. Iwinasiwas ni Hong Yunji ang kamay at sinabi, Mga kapatid, kakapasok ko pa lang sa antas ng dakilang guro. Sa tingin ko'y hindi pa ako makakalaban para sa ranggo ngayon. Ngumiti si Qiao Jinsong at sinabi, Ayos lang iyon, Pinunong Alyansa Hong. Hindi ba may kalahating taon pa? Sa panahong iyon, kung makakaabot ka sa gitnang yugto o huling yugto ng antas ng dakilang guro, malaki ang tsansa mo. Tumango rin sina Chen Qingshan at Yuan Shichuan.
Napabuntong hininga si Hong Yunji at sinabi, sana nga, sana rin ay umangat ang ating alyansa ng sining martial sa Jiang City at hindi laging nasa huling pwesto. Biglang may naisip si Chen Qingshan at sinabi, pero ang pinakakapanapanabot sa taunang paligsahan ay ang labanan para sa ranggo sa talaan ng langit at lupa. Nag-iisip ako kung may mga bagong dalubhasa sa sining martial na makakapasok sa talaan ngayong taon. Inaasahan ko iyon. Sa tingin ko'y mahirap mangyari iyon, umiling si Yuan Shichuan. Ang mga dalubhasa sa talaan ng langit at lupa ay umaasa sa tunay na lakas. Maliban na lang kung may ipanganak na sobrang talento, imposibleng mapalitan ng bago ang matagal ng nasa talaan. Father, kung sasali si Ginoong Yang sa paligsahan, sa tingin ko'y malaki ang tsansa niyang makakuha ng pwesto sa talaan ng lupa. Biglang sabi ni Hong Zekai, na nakatayo sa likod ni Hong Yunji. Xiao Kai, siya ba ang eksperto na tumulong kay Pinunong Alyansa Hong para makaabot sa antas ng dakilang guro? Tanong ni Yuan Shichuan. Opo, Uncle Yuan. Tumango si Hong Zekai, sa totoo lang, napakalakas talaga ni Ginoong Yang. Noong dumating si Sato Taro, may-ari ng Ikiki Karate Dojo, para hamanin kami, mabilis siyang natalo ni Ginoong Yang. Bukod pa rito, si Uncle Kiao at Uncle Chen ay hindi rin niya katapat. Nang marinig ito, namula ang mukha nina Kiao Jingsong at Chen Qingshan at tila nahiya. Oh, totoo ba iyon? Tumingin si Yuan Shichuan kina Kiao Jingsong at Chen Qingshan. Pero bago pa sila makasagot, sumabat agad si Chen Rongrong. Uncle Yuan, huwag kang maniwala sa sinasabi ni Brother Hong. Noon, naloko lang ang tatay ko sa bitag ng lalaking iyon. Kung naging seryoso ang tatay ko, hindi siya matatalo. Tama. Sabat ni Kiao Yungjia, may lakas nga siya pero tiyak na hindi siya katapat ng tatay ko at ni Uncle Chen. Nanahimik lang sina Kiao Jingsong at Chen Qingshan at hindi umamin na natalo sila. Nakakunot ang noo ni Hong Zekai at sinabi, Yungjia, Rongrong, malakas talaga si Ginoong Yang. Alam niyo bang si Sato Taro ay isang ganap na Connate Realm expert, pero bagbog sarado siya kay Ginoong Yang. Sok, may halong pang-aalipustang sabi ni Chen Rongrong. Ang sining martial ng bansang Sakura ay hindi maihahambing sa ating Chino. Sa tingin ko, pinalalaki lang nila ang ranggo nilang tinatawag na martial warrior. Tama si Rongrong. Sa maliit na bansang iyon, mahina lang ang sining martial nila at imposibleng magkaroon ng tunay na eksperto. Dagdag pa ni Kiao Yungjia. Ngunit hindi pa siya natatapos ng isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas. Pinunong Alyansa Hong, may nangyari. Malaking problema ito. Kasunod nito ay maririnig ang yabag ng maraming tao. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Kiao Jingsong. Maging sina Chen Qingshan ay naguluhan din. Tara, tingnan natin. Tumayo si Hong Yunji at lumabas. Sumunod agad sina Kiao Jingsong at iba pa. Pagdating nila sa arena ng sining martial, nakita nila ang isang malaking grupo ng tao na tumatakbo papasok. Halatang gulat at sugatan, maraming may pasa at maga sa mukha. Old Li, Old Zhao, Old Liu, Old Ma, anong nangyari sa inyo? Bakit puro sugat kayo? Tanong agad ni Hong Yunji. Ang mga dumating ay sina Li Chang'an, Zhao Baisheng, Liu Zuoman, at Ma Chuanwu, mga pinuno ng apat na third-rate na paaralan sa Jiang City, kasama ang kanilang mga disipulo. Mapait ang ngiti ni Li Chang'an. Pinunong Alyansa Hong, may dumating na grupo mula sa sining martial ng bansang Sakura na humamon sa aming dojo at sinaktan ang mga tao namin. Hindi namin sila kaya, idinagdag ni Zhao Baisheng ng may galit. Tama, at hindi lang kami, tinanggal din nila ang ibang dojo. Papunta na rin ang ibang pinuno dito. Nanggagalaiti si Liu Zuoman, at sinabi pa nila na tatapakan nila ang lahat ng paaralan sa Jiang City, kasama na ang Heavenly Path Martial Arts School mo, Pinunong Alyansa Hong. Galit na sabi ni Kiao Yungjie. Sobra naman ang mga martial artist mula sa bansang Sakura. May gana pa silang magyabang na tatapakan ang lahat ng paaralan dito. Sabi ni Chen Rongrong sa ama niyang si Chen Qingshan. Dad, kapag dumating ang mga iyon, turuan mo sila ng leksyon at ipakita ang lakas ng ating mga mandirigmang Chino. Tumango si Chen Qingshan. Huwag kang mag-alala. Tiyak na tuturuan ko ng leksyon ang mga arroganteng iyon. Nakakunot ang noo ni Hong Yunji.
Sa tingin ko, masama ang pakay ng mga martial artist mula sa bansang Sakura. At kung may lakas loob silang magyabang, tiyak na malakas talaga sila. Dapat tayong mag-ingat at huwag maging kampante. Sabi ni Qiao Yungjie. Uncle Hong, sobra mo namang tinatansya ang mga iyon. Kahit na may lakas sila, tiyak na hindi nila tayo kaya. Tama, sabat ni Chen Rongrong. Kapag dumating sila, bubugbugin natin sila. Ngunit sa sandaling iyon, may mga sigaw ulit mula sa labas. Pinunong Alyansa Hong, masamang balita. Pinunong Alyansa Hong, tulungan mo kami. Isa pang malaking grupo ng tao ang dumating, ang mga pinuno at disipulo ng 6 na second-rate martial arts school at 5 pang third-rate martial arts school. Agad na tinanong ni Hong Yunji, Elder Zing, tinanggal din ba ang paaralan ninyo? Tama, galit na sagot ni Hallmaster Zing. Sobrang lakas nila, wala pa kaming ilang galaw, natalo na kami. Sa narinig na ito, nagulat sina Hong Yunji, Qiao Jingsong, Shen Qingshan, Yuan Shichuan, at iba pa. Sa ganoong kalagayan, maliban sa Heavenly Path Martial Arts School, Zhongyi Martial Arts School, True Martial Dojo, at Big Dipper Dojo, lahat ng iba pang paaralan ay natanggal na. Muling nagtanong si Hong Yunji, mga ilan ang lumaban? Sagot ni Hallmaster Zing. 3, gaano sila kalakas? Muling tanong ni Hong Yunji. Sabi ni Hallmaster Zing. Sa tingin ko, lahat sila ay nasa antas ng dakilang guro. Ano, lahat sila ay mga eksperto sa Grandmaster Realm. Tiyu Zing, nagkakamali ka ba? Napabulala si Qiao Yungjie at Chen Rongrong sa hindi makapaniwalang tono. Pati sina Hong Yunji, Qiao Jingsong, Shen Qingshan, Yuan Shichuan, at iba pa ay nagduda. Iwinasiwas ni Hallmaster Zing ang kanyang kamay at sinabi, hindi ako magkamali. Dapat ninyong malaman na ang antas ng aking cultivation ay nasa maagang yugto ng Connate Realm. Pero isa sa 3 ay tinalo ako sa loob lamang ng ilang galaw. Tanging mga eksperto sa Grandmaster Realm lamang ang makakagawa noon. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Hong Yunji at ng iba pa. Alam nilang hindi nagsisinungaling si Hallmaster Zing. Ngunit kung ang kabilang panig ay may 3 Grandmaster Realm na eksperto, maging sila ay mahihirapan na tapatan ang mga ito. Sa sandaling iyon, may mga sigaw mula sa labas ng pinto. Hallmaster, pinaalis na ang aming Zhongyi Martial Arts School. Ang aming True Martial Dojo ay pinaalis din. Pati ang aming Beidou Dojo ay pinaalis. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagsidating mula sa labas ng pinto. Ang mga pumasok ay mga disipulo ng Zhongyi Martial Arts School, True Martial Dojo, at Big Dipper Dojo. Lahat sila ay sugatan. Ano, ang Zhongyi Martial Arts School natin ay pinaalis din. Nagulat si Qiao Jingsong at napuno ng galit ang mga mata. Hallmaster, sabi ng isang disipulo ng Zhongyi Martial Arts School na may lungkot sa mukha, hindi pa nagtatagal, dumating ang mga martial warrior mula sa bansang Sakura at sinaktan ang lahat ng disipulo ng aming paaralan. Mga hayop, kalapastanganan ito, galit na galit din sina Chen Qingshan at Yuan Shichuan. Lahat, biglang narinig ang sunod-sunod na mga sigaw mula sa labas. Lumingon ang lahat at nakita ang mga disipulo ng Heavenly Path Martial Arts School na lumilipad papasok mula sa labas at bumagsak ng malakas sa arena. Kasunod noon, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng damit pampalakasan at nakasapatos na kahoy. Sa unahan ay 3 lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng itim, asol, at abong martial arts suit. Ang lalaking nasa itim at ang nasa asol ay walang armas, samantalang ang nasa abo ay may espada sa baywang. Mayayabang ang ekspresyon ng 3, puno ng enerhiya, at may mga matang may halong pangmamaliit. Sumunod sa kanila si Sato Taro, ang may-ari ng Ikiki Karate Dojo. Galit na tumitig si Hong Yunji kay Sato Taro at galit na sinabi, Sato Taro, ikaw pala ang may kagagawan. Tama, ako nga. At ano ngayon ang magagawa mo? Lumakad si Sato Taro na may mapagmataas na ngiti. Pagkatapos ay itinuro niya ang 3 lalaki at sinabi, mga kasama, formal ko kayong ipakikilala. Ito ang 3 kong nakatatandang kapatid sa martial arts, sina Yagayo Gomon, Nakamura Aikyo, at Kit Ada Koryo. Nanginginig ang tinig ni Hong Yunji sa galit nang sabihin niya, pinatalsik ninyo ang 18 martial arts schools at sinaktan ang napakarami sa amin.
Ano ba talaga ang pakay ninyo? May mapanuyang ngiti si Sato Taro habang sinasabi, Alliance Master Hong, gusto lang naman naming makipag-spar sa iba't ibang martial arts schools ninyo. Sino bang mag-aakala na napakahina ninyo? Napakaraming dojo masters ang hindi man lang makatapat sa 3 kong nakatatandang kapatid. Lahat pa sila ay bagbog. Cup Fist si Nakamura Aikyo, na higit 1.9 metro ang taas, at sa putol-putol na wikang Chino ay sinabi, lagi ninyong sinasabi na sa inyong bansa nagmula ang martial arts. Akala ko marami kayong mga eksperto dito sa China, pero ngayong nakita ko, lubha akong nadismaya. Tumindig naman si Kit Adacario, na may matipunong pangangatawan at humigit kumulang 1.8 metro ang taas, at nanunuya, anong martial arts expert? Para sa akin, puro basura lang kayo. Walang galang. Paano mo nasasabing ganun sa martial arts ng China? Kung tunay na eksperto ng China ang lalaban, kaya niyang talunin kayo gamit lang ang isang kamay. Sumigaw ang lahat ng disipulo sa lugar. Isang tunay na eksperto. May nakakalokong ngiti si Nakamura Aikyo. Kung ganun, palabasan ninyo ang tunay na eksperto. Sa tingin ko, hindi na sila lalabas, dahil takot sila, tama ba? Hahaha, tumawa ng malakas ang mga disipulo ng Ikiki Karate Gym. Hayop ka, humihingi ka ng bagbog. Sigaw ni Chen Rongrong sabay rush patungo kay Nakamura Aikyo. Rongrong, bumalik ka, sigaw ni Chen Qingshan nang makita ito. Alam niyang kung maraming dojo masters na ang natalo, lalo lang maghahanap ng gulo si Chen Rongrong kung lalapit siya. Ngunit hindi siya nakinig, at mabilis na sumugod kay Nakamura Aikyo. Paglapit nila, naging palad ang kanang kamay ni Chen Rongrong, may dalang puwersang matigas at malambot, at sinaloob nito si Nakamura Aikyo. Sa tingin ko, mga walang bayag ang mga lalaking Chino. Babae pa ang pinadala ninyo. Nanunuya si Nakamura Aikyo. Itinaas niya ang kanyang kanang braso at sinuntok. Napakalakas ng suntok na iyon, may kasamang kulay abong true chi. Thud. Nagbanggaan ang kamao at palad, may mababang tunog ng impact. Kasunod nito, napahiyaw si Chen Rongrong sa sakit at tumilapon. Rongrong, sigaw ni Chen Qingshan at mabilis na sinalo siya. Fractured ang kanang braso ni Chen Rongrong, namumutla ang mukha sa matinding sakit at pinagpapawisan ng malamig. Paano mo nasaktan si Rongrong? Handa ka nang mamatay. Hindi pa nakakagalaw si Chen Qingshan nang sumugod na si Qiao Yungjia. Yungjia, nagulat din si Qiao Jingsong pero huli na para pigilan ito. Isang acquired realm martial warrior ang naglalakas loob na magpakamatay. Nanunuya si Nakamura Aikyo, binalutan ang kanang kamay ng kulay abong true chi, at sinuntok ang dibdib ni Qiao Yungjia. Nagulat si Qiao Yungjia. Bagamat tila normal lang ang suntok, napakabilis at napakalakas nito, wala siyang pagkakataong umiwas o lumaban. Bang! Tumama ng malakas sa kanyang dibdib, nabali ang ilan niyang tadyang. Napahiyaw si Qiao Yungjia at tumilapon ng 7 o 8 metro. Hawak ang dibdib sa sakit, may bahid ng dugo sa sulok ng kanyang labi. Nakita ito ng anak ni Hong Yunji, si Hong Sekai, at ng anak ni Yuan Shichuan, si Yuan Yiming, at handa na sanang lumaban. Paano mo nasaktan ang anak ko? Mamamatay ka. Ngunit bago sila makagalaw, umatake na si Qiao Jingsong, dala ang malakas na hangin. Nang makita siyang umatake, nagkaroon ng pag-asa ang lahat. Alam nilang si Qiao Jingsong ay nasa huling yugto ng Cognate Realm at napakalakas. Late Stage Cognate Realm. May pang-uuyam sa tinig ni Nakamura Aikyo, hindi mo pa rin ako matatalo. Pagkasabi nito, mabilis siyang sumugod. Sa isang iglap, magkalapit na sila. Gumamit si Nakamura Aikyo ng karate move at isang mabigat na suntok. Gumamit naman si Qiao Jingsong ng back connecting fist at sumuntok din. Thud. Nagbanggaan ang dalawang kamao na parang dalawang kanyan, may tunog ng kulog. Ngunit hindi tumagal ang banggaan ng ilang segundo. Nakaramdam ng matinding sakit si Qiao Jingsong sa braso bago siya tumilapon. Ama, matandang Qiao, Hall Master Qiao, lahat ng naroon ay napasigaw sa gulat, puno ng pagkabigla ang kanilang mga mata. Maging si Qiao Jingsong ay hindi na kayang salagin ang suntok ng lalaking ito. Totoo ngang isa siyang eksperto sa Grandmaster Realm. Well done, napakalakas mo, Nakamura-kun. Ang mga disipulo ng Ikiki Karate Dojo ay nagtaas ng kamay at sumigaw sa tuwa.
Lalaban ako sa'yo. Isama mo na rin ako. Sigaw ni na Chen Qingshan at Yuan Shichuan habang sabay silang sumugod kay Nakamura Aikyo. Ngumiti ng may pang-aalipusta si Nakamura Aikyo at nagsabi, ganito ba ang estilo ng mga Chinese martial warriors? Kapag hindi nyo ako matalo sa isa-isa, sabay-sabay na kayo aatake. Mabuti, kahit lahat kayo sabay-sabay, hindi nyo pa rin ako matatalo. Pagkasabi nito, isang hakbang lang ang ginawa ni Nakamura Aikyo at nakipaglaban na sa kanila. Sa isang iglap, nagsalpukan ang tatlo sa gitna ng martial arts field. Itaas ni Chen Qingshan ang kanang kamay at ibinuhos ang buong lakas sa pagsampal kay Nakamura Aikyo. Si Yuan Shichuan naman ay ginamit ang kanyang kanang kamay sa isang malakas na claw attack, punit ang hangin at tinangkang agawin si Nakamura Aikyo. Ang isa ay gumamit ng 8 trigrams palm, at ang isa naman ay Great Strength Vajra Claw, parehong tanyag na estilo ng martial arts sa China. Ngunit sa kabila ng mararahas na atake, hindi nagbago ang ekspresyon ni Nakamura Aikyo. Pinigan niya ang kanyang kanang kamay sa kamao, kaliwang kamay bilang palad, at naglabas ng 2 agos ng kulay abong true chi upang salubungin ang mga ito. Boom! 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 Kasabay ng 2 malalakas na pagsabog, kumalat ang nakakatakot na alon ng hangin, dahilan upang umatras ang lahat ng nakapaligid. Ang makakapal na bato sa gitna ng arena ay nagbitak-bitek, ikinagulat ng mga nakatayo roon. Lumayas kayo, sigaw ni Nakamura Aikyo habang pinwersa ang kanyang mga braso, dahilan upang lumipad palayo sina Chen Qingshan at Yuan Shichuan. Pagkalipad ng 5 o 6 na metro, saka lang sila nakabawi ng balanse. Ngunit nanginginig at namamanhid ang kanilang kanang braso sa sakit. Grandmaster Realm. Tiyak nilang ang martial warrior mula sa country sa Korea na ito ay isang Grandmaster Realm expert. Sa oras ding iyon na tinangay sina Chen Qingshan at Yuan Shichuan. Muling sumugod si Qiao Jinsong na nakabawi na sa sarili at tinangkang suntukin ang dibdib ni Nakamura Aikyo. Ngunit may malamig na ngiti si Nakamura Aikyo. Madali niyang sinalo ang suntok, saka tinaas ang paa at sinipa si Qiao Jinsong sa dibdib. Thud! Lumipad si Qiao Jinsong ng higit sa 10 metro. Uge, pagbagsak sa lupa, samuka siya ng malaking dugo. Hindi lamang nabali ang ilang tadyang niya, kundi pati ang kanyang mga laman loob ay napinsala. Ama, Hall Master Qiao, mabilis na sumugod sina Qiao Yongji at ang iba pa para tulungan si Qiao Jinsong. Galit na galit ang lahat habang nakatingin kay Nakamura Aikyo. Sobrang lupit ng taong ito, halatang nang aanyayan ng kamatayan. Ngunit binaliwala ni Nakamura Aikyo ang lahat ng tingin. Sa halip, itinuro pa niya sina Chen Qingshan at Yuan Shichuan at may mapanuksong ngiti. Halika, tuloy natin. Ngayon, tatapakan ko sa ilalim ng pako ang lahat ng dojo masters ng 19 na martial arts schools dito sa Jiang City. Huwag kang mayabang. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na sumigaw sina Chen Qingshan at Yuan Shichuan, handa na sanang umatake muli. Old Chen, Old Yuan, umatras muna kayo. Ako na ang bahala sa taong yan. Sa oras na iyon, malalim ang tinig ni Hong Yunji habang lumalakad pasulong. Bilang Alliance Master ng Martial Alliance ng Jiang City, tungkulin niyang humarap. Ngayon, gaano man kalakas ang kalaban, hindi siya maaaring umatras. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang sariling dangal, kundi pati sa karangalan ng buong martial arts world ng Jiang City. Ang karangalan ng Chinese martial warriors ay hindi maaaring tapakan ng sinuman. Senior Brother Nakamura, siya ang Alliance Master ng Martial Alliance dito sa Jiang City, si Hong Yunji. Paalala ni Sato Taro. Oh, tumango si Nakamura Aikyo at tumitig kay Hong Yunji. Ikaw pala ang Alliance Master. Akala ko magtatago ka lang sa likod ng iba. Mukhang may tapang ka rin pala. Tugon ni Hong Yunji, nanginginig sa galit. Wala nang Saturday. Kung gusto mong lumaban tayo. Okay, nanlamig ang ekspresyon ni Nakamura Aikyo at sumigaw. Ngayon, tatapakan kita sa ilalim ng pako at ipapakita sa martial arts world ng Jiang City na puro kayo basura. Pagkatapos kong lipulin ang mga martial arts school dito, pupunta naman kami sa ibang lungsod at wawasakin ang lahat ng martial arts school doon. Sobrang arrogant. Galit na sigaw ni Hong Yunji, saka sumugod kay Nakamura Aikyo na may mabangis na aura. Bawat yapak niya ay nagpapabitak sa makakapal na bato sa lupa. Good luck,
Alliance Master. Alliance Master, talunin mo siya. Ipakita mo sa kanya kung gaano kalakas ang Chinese martial warriors. Masiglang hiyawan ang lahat para kay Hong Yunji. Nakikita ang ganoong lakas ng aura, tumigil si Nakamura Aikyo sa pagmamaliit at sumugod din. Sa isang iglap, tinakbo nila ang mahigit 10 metro at nagharap. Inikot ni Nakamura Aikyo ang kamao, puno ng kulay abong true chi, at sumuntok. Si Hong Yunji naman ay may puting true chi na parang ahas sa kanyang kamao, handang sumalubong. Pareho silang early stage Grandmaster Realm kaya halos magkapareho ang lakas ng kanilang aura. Ngunit ibang-iba ang estilo ng kanilang martial arts. Si Hong Yunji ay gumagamit ng sinauna at malalim na Xingyi Fist, na hindi kayang tapatan ng karate. Thud! Nagbanggaan ang kanilang kamao na parang kulog na sumabog sa lupa. Ang bato sa ilalim ng kanilang mga paa ay nabasag, naging durog at kumalat sa paligid. Sa unang palitan pa lang, napaatras si Nakamura Aikyo ng 7 hakbang bago nakabawi. Samantalang si Hong Yunji ay 3 hakbang lang bago muling tumindig. Malinaw kung sino ang mas malakas. Magaling, magaling, magaling. Good job, Alliance Master. Masayang sigaw ng lahat. Kanina, tinambakan ni Nakamura Aikyo sina Qiao Jinsong, Shen Qingshan, at Yuan Shichuan, 3 dojo masters ng first-rate martial arts schools. Nakakagalit at nakakahiya iyon. Pero ngayon, naitulak ni Hong Yunji ang mayabang na Nakamura Aikyo. Pareho tayong early stage Grandmaster Realm. Hindi ako makapaniwalang kaya mo akong talunin. Galit na sigaw ni Nakamura Aikyo. At tulad ng toro, muli siyang sumugod kay Hong Yunji. Inikot ang true chi sa kanyang katawan hanggang sa sukdulan, kamao at palad na sunod-sunod na umatake. Ngunit kalmado si Hong Yunji, gamit ang buong true chi at pinakawala ng unang 6 na anyo ng Xingyi Fist, ang kanyang enerhiya ay tila nagiging anyo ng bawat isa sa mga ito. Ang unang 6 na anyo ay swallow, laway, harir, lawin, turtle, pagong, fish, isda, eagle, agila, at bear, oso. Parang magaan na swallow na dumadaos-dos sa ilog, isang lawin na ibinubuka ang mga pakpak, isang matandang pagong na gumugulong ng bundok, isang isda na lumalangoy patungo sa dagat, isang agila na lumilipad sa kalangitan, at isang mabangis na oso na kumakampay ng palad. Bawat galaw ay labis na mabagsik, minsan mabilis minsan mabagal, minsan matigas minsan malambot, kaya naging mahirap para kay Nakamura Aikyo na labanan. Bang! 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 Sunod-sunod na tunog ng banggaan ang umalangaw sa arena ng martial arts na parang kulog. Nag-ikot sina Hong Yunji at Nakamura Aikyo sa arena, nag-iiwan ng mga anino na nakabighani sa lahat ng nakamasid. Matapos ang 12-dosenang palitan, nakakita si Hong Yunji ng butas sa depensa ni Nakamura Aikyo at tinamaan niya ito sa dibdib. Nagulat si Nakamura Aikyo, nais pa sana niyang harangin, ngunit huli na. Bang! Kasabay ng malabong tunog, napasigaw sa sakit si Nakamura Aikyo at tumilapon. Senior brother, Nakamura-kun, gulat na sigaw ni Sato, Taro at iba pa. Hindi nila inaasahang matatalo si Nakamura Aikyo kay Hong Yunji. Buwisit, galit na sigaw ni Nakamura Aikyo at handa nang muling sumugod kay Hong Yunji. Nakamura-kun, hindi mo kayang talunin ang taong ito. Hayaan mo ako, mahinang sabi ni Kitada Karyo habang lumalakad papalapit. Hay! Sagot ni Nakamura Aikyo. Inutusan siya ni Kitada Karyo na lumayo, at ngumiti ito habang kinakalabit ng daliri si Hong Yunji. Alliance Master Hong, halika, magpagsabayan tayo. Kung iyan ang nais mo. Sigaw ni Hong Yunji habang binasag ng kanyang tapak ang isang batong slab. Parang kidlat siyang sumugod kay Kitada Karyo. Gumalaw din ang figure ni Kitada Karyo, nag-iiwan ng anino habang mabilis na tumutugon. Habang papalapit sila sa isa't isa, lalo pang lumakas ang kanilang aura, naglalabas ng true chi na kumikislap sa puti at lantian. Napakalakas ng aura, hindi napigilan ni Qiao Jinsong ang mapabulalas. Ang lakas na ibinubuga ni Kitada Karyo ay mas mataas pa kay Alliance Master Hong. Ano? Labis na nagulat si Chen Qingshan. Posible bang mas mataas ang antas niya kaysa kay Alliance Master Hong? Malaki ang posibilidad. Tumanggo si Yuan Shichuan ng seryoso. Baka nasa intermediate stage ng Grandmaster Realm ang taong ito. Lalong bumigat ang loob ng mga Hall Masters at disipulo.
Kung mas mataas nga ang antas nito kay Alliance Master Hong, tiyak na matatalo si Hong. Sa sandaling iyon, nagkasabay silang sumuntok. Sanay si Kit Addacaryo sa Aikido, at ang suntok niya ay may halong tigas at lambot, katulad ng Shingi Fist ni Hong Yunji. Thud! Matinding tunog ng banggaan. Napaatras si Hong Yunji ng 7 hanggang 8 hakbang bago nakabawi. Si Kit Addacaryo naman, 1 hakbang lang ang umatras bago tumatag. Nanlaki ang mata ni Hong Yunji. Nasa intermediate stage ka ng Grandmaster Realm. Tama, mapagmataas ang ngiti ni Kit Addacaryo. Kaya tiyak na matatalo ka sa laban na ito. Pero bibigyan kita ng pagkakataon, lumuhad ka at umamin ng pagkatalo sa akin. At sabihing mas mababa ang martial arts ng China kumpara sa martial arts ng aming country sa Korea. Managinip ka, mariing sagot ni Hong Yunji. Kahit mas mataas pa ang antas mo, hindi ako susuko sa iyo. Kung ganun, huwag mo akong sisihin. Lumamig ang mga mata ni Kit Addacaryo, at sumugod muli si Hong Yunji. Sa sumunod na mga sandali, ginamit ni Hong Yunji ang unang 6 na anyo ng Shingi Fist, ngunit hindi pa rin niya napipiga si Kit Addacaryo. Kaya lumipat siya sa huling 6, Dragon, Tiger, Monkey, Horse, Snake, at Chicken. Sunod-sunod ang mga suntok, parang asul na dragon na pumapailan lang, mabangis na tigre na dumadagit ng biktima, pas ang gubat na umaakyat sa bundok, libu-libong kabayo na humahagibis, makamandag na ahas na bumubuga ng dila, at gintong tandang na sumisigaw ng pagbubukang liwayway. Ngunit kahit gamit na ang huling 6 na anyo, hindi pa rin niya napigil si Kit Addacaryo. Bang! Isang malakas na banggaan, at tumilapon si Hong Yunji ng higit 10 metro, may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Alliance Master, Ama, sigaw ng lahat, puno ng galit at panghihinayang ang mga mata. Ayos lang ako. Saglit na sumagot si Hong Yunji, at muling sumugod. May lakas ka pang mamatay. Ngisi ni Kit Addacaryo bago muling umatake. Samantala, nakikita ni Hong Zekai na palagi nang napapaatres ang ama niya. Gusto niyang tumulong pero alam niyang magiging pabigat lang siya. Kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo ang ama at mapapahiya ang buong mundo ng martial arts sa Jiang City. Hindi niya pwedeng hayaang mangyari iyon. Kaya agad niyang naisip. Si Mr. Yang. Ayon sa ama niya, posibleng nasa intermediate o late stage ng Grandmaster Realm si Mr. Yang. Kung siya ang tatawagan, baka talunin niya ang mga ito. Agad siyang tumawag. Gitling-gitling-gitling. Samantala, sa Cloud Peak Hotel. Abala sina Su Qingmei at ang mga mataas na opisyal ng Huami Biomedical mula umaga hanggang halos 3:00 ng hapon. Sunod-sunod ang mga negosyanteng pumipirma ng kontrata. Kahit pagod, denado pa rin lahat. Tumulong din si Yang Luo hanggang sa nahilo sa dami ng gawain. Doon niya naunawaan kung gaano kahirap magpatakbo ng kumpanya, at lalo niyang inalala si Su Qingmei. Isa-isa lang po, pumila po tayo, sigaw niya sa mga tao. Biglang tumunog ang cellphone niya, si Hong Zekai ang tumatawag. Lumayo siya at sinagot ito. Mr. Yang, tulungan mo kami. Mr. Hong, huwag kang magmadali. Anong nangyari? Tanong ni Yang Luo, ramdam na may problema. Ikinwento ni Hong Zekai ang nangyari kina Nakamura Aikyo at ang hamon sa paaralan. Biglang dumilim ang mukha ni Yang Luo. Mga martial artist lang mula sa maliit na lugar, naglalakas loob pang magyabang sa China. Hindi nila alam kung anong makakabuti sa kanila. Mr. Hong, huwag kang mag-alala. Pupunta ako ngayon. Salamat, Mr. Yang. Pagkaputol ng tawag, lumapit si Yang Luo kay Su Qingmei. Qingmei, may kailangan akong puntahan. Sige, kami na ang bahala dito. Okay, tawagan mo ako kapag tapos na, sasanduan kita. Umalis agad si Yang Luo, sumakay ng taxi, at tinungo ang Heavenly Path Martial Arts School. Sa sandaling ito, paaralan ng martial arts ng Heavenly Path. Sa arena ng martial arts, ang mga mukha ng mga pinuno ng dojo at mga disipulo mula sa iba't ibang dojo ay puno ng dalamhati at galit, at nanlamig ang kanilang mga puso. Paulit-ulit na sumugod si Hong Yunji, ngunit lagi siyang napapa-atres ni Kit Addacaryo. Ngayon, maraming sugat na ang tinamo ni Hong Yunji, at may dugo nang dumadaloy sa gilid ng kanyang bibig. Gayunman, hindi pa rin siya bumagsak at hindi sumuko.
Siya ang punong alyansa ng Martial Alliance ng lungsod ng Jiang at kumakatawan sa dangal ng mundo ng martial arts sa Jiang City. Kaya't hindi siya maaaring bumagsak. Hindi siya maaaring yumuko. Arg! Muling sumigaw si Hong Yunji nang mapaatras siya ng 10 metro. Ito na ang ika-10 beses. Ilang tadyang niya ang nabali. Ama, punong alyansa. Mabigat ang tinig ni na Hong Zekai at ng iba pa, namumula ang mga mata. Ayos lang ako. Sumisigaw si Hong Yunji at muli siyang tumayo. Lalong lumamig ang tingin ni Kitada Karyo sa nakitang iyon. Tinitigan niya si Hong Yunji at mababa ang boses na nagsabi, "Punong alyansa Hong, basta lumuhad ka at aminin mong mas mababa ang Chinese martial arts kaysa sa martial arts ng bansang Sakura, palalampasan ko ang buhay mo." Hindi ko kailanman aaminin ang pagkatalo. Mataas ang sigaw ni Hong Yunji at muling sumugod kay Kitada Karyo. Kung ganun, kasalanan mo na ito. Nanginginig ang tinig ni Kitada Karyo habang muling kumilos at sumugod kay Hong Yunji. Sa sandaling iyon, sumiklab ang matinding pagnanais pumatay sa kanyang mga mata. Dahil ayaw yumuko ni Hong Yunji, mas mabuting patayin na lang niya ito. Sa isang iglap, napalapit muli ang distansya ng dalawa, at sabay silang umatake. Boom! 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 Sunod-sunod ang malalakas na tunog, nagpapanginig ng pandinig ng lahat. Matapos ang higit sa 10 mabilisang palitan ng atake, biglang inabot ni Kitada Karyo ang kanang braso ni Hong Yunji at marahas na iniikot. Ito, crack! Narinig ang malinaw na tunog ng buto na nabali. Nabali ang kanang braso ni Hong Yunji. ARRGHHH. Napahiyaw si Hong Yunji sa matinding sakit, namutla, at pinagpawisan ng malamig. Lumuhod ka, sigaw ni Kitada Karyo. Mamatay na lang ako, pero hindi ako luluhod sa'yo. Mariing sigaw ni Hong Yunji. Ganun ba? Malamig ang ngiti ni Kitada Karyo, tingnan natin kung gaano kakatagal tatagal. Pagkasabi nito, sinipan niya ang kaliwang binti ni Hong Yunji. Crack! Isa na namang malinaw na tunog ng buto ang narinig, nabali ang kaliwang binti ni Hong Yunji. Arg! Napahiyaw sa sakit si Hong Yunji, bahagyang yumuko, ngunit pinilit niyang itukod ang kanang binti upang hindi tuluyang lumuhad. Bilasan at iligtas ang punong alyansa Hong. Makipaglaban na tayo sa kanila. Magsabay-sabay tayong umatake. Galit na sigaw ni Qiao Jinsong, Shen Qingshan, Yuan Shichuan at iba pa habang pilit na sumusugod kay Kitada Karyo kahit sugatan. Grupo ng walang kwenta, gusto pang magligtas ng tao. Tigilan niyo ang pangarap. Ngisi ni Nakamura Aikyo habang hamarang sa kanila. Matagal na akong nanunood, oras na para magpainit ng katawan. May nakakalokong ngiti rin si Sato Taro habang sumusugod. Samantala, si Yagayo Goma na may espada sa bewang ay nanatiling nakatayo at hindi gumagalaw. Matindi ang naging labanan ni Qiao Jinsong at iba pa laban kina Nakamura Aikyo at Sato Taro. Ngunit sa ilalim ng pinagsamang puwersa ng dalawa, kahit ilan pa ang sumugod ay nauurong at natatalo. Makalipas ang hindi matukoy na panahon, higit kalahati ng mga pinuno ng hall at mga disipulo ay nakahandusay na sa sahig. Ang kakaunti na lang na natira ay nanginginig at hindi makalapit. Sumiklab muli ang matinding pagnanais pumatay sa mga mata ni Kitada Karyo at pasiga na tinanong si Hong Yunji. Luluhod ka ba o hindi? Hindi ako luluhod, mariing sagot ni Hong Yunji. Kung ganun, mamatay ka. Sigaw ni Kitada Karyo at hinawakan ang leeg ni Hong Yunji gamit ang kaliwang kamay. Punong alyansa, huwag. Sigaw ng mga tao sa di kalayuan, puno ng sakit ang mukha. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon, biglang umalangaw ang mga sigaw sa loob ng arena. Ang mga disipulo ng Ikiki Karate Gym malapit sa pinto ay nagsipagdugo at nagsiliparan na parang mga sako ng buhangin. Sa isang iglap, napatingin ang lahat sa pintuan. Isang payat na binatang may maamong mukha at kislap sa mga mata ang naglakad papasok, dahan-dahan. Sa bawat hakbang niya, umatras ang mga disipulo ng Ikiki Karate Dojo, takot at walang maglakas loob na hamarang. Kilala nila ang binatang ito, siya ang tumalo sa kanilang master noon at hindi na ito nakalaban muli. Ginoong Yang, sa wakas nandito ka. Dumudugo ang labi ni Hong Zekai habang bumabangon. Kaya't ang binatang ito ay si Yang Luo. Ikaw, nakilala rin siya ni Sato Taro, puno ng walang hanggang galit ang mga mata. Sato-kun, sino itong batang ito?
Tanong ni Kit Adacario. Mariing sagot ni Sato Taro, ito ang batang samugat sa akin noon. Oh, tumango si Kit Adacario sa pagkaunawa. Naikwento na ito noon ni Sato Taro sa telepono. Ito rin ang dahilan kung bakit sila tatlo ay nagpunta mula sa bansang Sakura, para ipaghiganti si Sato Taro. Siyempre, pagdating nila sa Jiang City, may iba pa silang plano. Sakupin ang mundo ng martial arts dito at Yerokan ang lahat ng mandirigma ng Jiang City upang itaas ang dangal ng martial arts ng kanilang bansa. Habang naglalakad papasok si Yang Luo, nakita niya ang sitwasyon at nagdilim ang kanyang mga mata. Kaibigan niya si Hong Yunji, at sa nakikita niyang ganito ang sinapit nito, nag-apoy ang galit niya. Hindi niya palalampasan ang sinuman sa mga taong ito mula sa bansang Sakura. Kailangang magbayad sila ng nararapat na presyo. Nakakunot noo si Chen Rongrong at nagsabi, anong ginagawa ng taong yan dito? Akala ba niya kaya niyang tapatan ang mga mandirigmang ito mula sa bansang Sakura? May ngising mapanlate si Qiao Yongjia, kung gusto niyang magpatiwakal, hayaan natin siya. Hindi rin mataas ang tingin ni Qiao Jingsong at Chen Qingshan kay Yang Luo. Iniisip nilang pupunta lang ito para mamatay. Nakita rin ni Hong Yunji si Yang Luo at mahina ngunit mariing nagsabi. Ginoong Yang, delikado dito. Umalis ka na. Kung sakaling mamatay ako, ipagbigay alam mo sa punong general ng Martial Alliance ng China ang nangyari ngayon. Kalmadong sagot ni Yang Luo, punong alyansa Hong, huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, ligtas ka. Binitawan ni Kit Adacario si Hong Yunji at hinarap si Yang Luo, sabay ngisi. Bata, akala mo ba dahil natalo mo si Sato Kun ay wala nang makakatalo sa'yo? Mag-isa ka lang, hindi mo kayang protektahan tong tao. Balak ka pa naming hanapin, pero ngayong nandito ka na, panahon na para singilin ka sa ginawa mo sa akin noon. Galit na sabi ni Sato Taro. Ganun ba? Bahagyang kumipot ang mga mata ni Yang Luo, kung ganon, subukan natin. Pagkatapos ng ilang saglit, tiningnan ni Yang Luo si Kit Adacario, Nakamura Aikyo, at Yagayo Yumen at sinabi. Pinapayo ko sa inyong tatlo na sabay-sabay na kayong umatake. Sa ganitong paraan, baka mas matagal bago kayo matalo. Pagkarinig ng mga salita ni Yang Luo, agad na dumilim ang mga mukha ni Kit Adacario, Nakamura Aikyo, at Yagayo Goman. Hindi pa nila nakikilala ang taong kasing yabang nito. Malamig na tumawa si Sato Taro. Ang batang ito ay naglakas loob pang hamunin ng sabay ang tatlong nakatatandang kapatid niya sa martial arts. Para bang hinahanap talaga nito ang sariling kamatayan. Maging ang mga pinuno ng hall at mga disipulo ay nabigla. Hindi nila inasahan na magiging ganito kaya bang si Yang Luo at sasabihin pa ang ganoong bagay. Alam nilang kahit isa lang sa tatlo mula sa grupo ni Nakamura Aikyo ay mahirap ng kalabanan. Pero ngayon, naglakas loob pa ang batang ito na sabay-sabay silang labanan. Kung hindi ito gustong mamatay, ano pa ang matatawag dito? Umiling si Chen Rongrong at nagsabi, patay na tong lalaking to. Maghanda na lang tayong kunin ang bangkay niya. Tumango rin ang iba, kumbinsidong patay na si Yang Luo. Gayunpaman, sina Hong Yunji at Hong Sakai ay handang sumaklolo. Kung hindi kaya ni Yang Luo, handa silang isakripisyo ang sarili upang iligtas siya at tumakas. Nakatingin si Kit Adacario kay Yang Luo at nagsalita ng may kasamang panlilinlang sa tinig. Simula nang marating ko ang Grandmaster Realm, wala pang nang ahas magsalita sa harap ko ng ganito. Ikaw ang una, huwag kang mag-alala, babuliin ko ang mga braso't binti mo, wawasakin ang cultivation mo, at hahayaang buong buhay kang nakahiga sa kama para hindi mo makalimutan ang araw na ito. Sumang-ayon si Yang Luo, pero may dagdag. Tama, pero ikaw ang mauuwi sa kama habang buhay, hindi ako. Baka, bago pa makagalaw si Kit Adacario, hindi na nakapagtimpi si Nakamura Aikyo. Sumigaw siya at sumugod kay Yang Luo. Malaki ang pangangatawan ni Nakamura Aikyo at mabigat ang presensya nito. Tumakbo siya na parang truck, higit pa sa isang ulo ang taas kumpara kay Yang Luo. Habang papalapit siya, tinaas niya ang kanang kamay at pinalibutan ito ng kulay abong truchi. Tinarget niya ang ulo ni Yang Luo na para bang babagsakan ng dambuhalang tibak. Marami ang hindi nakayanang tumingin at napapikit na lang sa takot. Sa sumunod na segundo, bang! Umalangaw-ngaw ang malakas na tunog sa arena. Nabasag ang lupa, umihip ang malakas na hangin, at nagkalat ang enerhiya ng True Chi.
Pero nagtaka ang lahat, walang narinig na sigaw. Baka ba agad na napatay si Yang Luo? Pagdilat nila, nakatingin lang si Yang Luo ng kalmado, tinaas ang kaliwang braso at pinigil ang atake ni Nakamura Aikyo. Nabasag nga ang mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa, pero wala ni bahid na pinsala sa kanya. Nablock niya talaga. Nagulat ang lahat, hindi makapaniwala. Lalong nagulat sina Chen Rongrong at Qiao Yongjia. Alam nilang kung sila ang tinamaan, siguradong malubhang sugat o kamatayan ang aabutin nila. Tumingin si Yang Luo ng may pang-aasar at nagsabi, "Iyon lang." Natauhan si Nakamura Aikyo, sumigaw at sinuntok ang dibdib ni Yang Luo gamit ang kaliwang kamao. Pero bago pa tumama, hinawakan ni Yang Luo ang palso niya at buong lakas na inihagis ito pataas. Ang halos 200 kilo niyang katawan ay lumipad ng higit 10 metro. Sumunod si Yang Luo, tumalon din ng higit 10 metro, at ibinagsak ang paa sa dibdib nito na parang gintong palakol. Bang! Tumama ang sipa sa dibdib ni Nakamura Aikyo. "Yu!" Sigaw nito habang bumagsak sa lupa, durog ang mga bato sa paligid. Sa mukha ito ng dugo, wasak ang katawan, malubha ang pinsala sa mga laman loob, at sira ang dantian. Hindi na ito makakapag-cultivate kailanman. Tahimik ang buong arena. Pagkatapos ng ilang segundo, sumabog ang hiyawan. Magaling, napaka-dominant, isang sipa lang, tapos agad. Maging si Qiao Yongjia ay nanginginig. Isang Grandmaster Realm expert, natalo sa isang sipa. Si Chen Rongrong naman ay nagsabi, "Anong magaling doon? May dalawa pa," at si Kitada Koryo ay nasa mid-stage Grandmaster Realm. Tahimik lang si Yang Luo sa gitna ng arena, tinitingnan ng mga kalaban. Akala nyo ba walang kayang lumaban sa inyo sa malawak na mundo ng martial arts ng China? Buwisit ka, sigaw ni Kitada Koryo, naglabas ng matinding enerhiya at sumugod. Sa loob lamang ng isang segundo, naroon na siya sa harapan ni Yang Luo, at malakas na sumuntok. Pero tinaas lang ni Yang Luo ang kaliwang kamay at pinigil ang kamao niya. Bang! Umalangaw-ngaw ang tunog, nagliparan ang mga bato at alikabok. Pero nakatayo pa rin si Yang Luo, parang walang nangyari. "Ah!" Sigaw ni Kitada Koryo, sumuntok ulit, pero pinigil na naman ni Yang Luo gamit ang kanan. Dito, nakaramdam na siya ng takot at tinangkang umatras, pero huli na. Hinawakan ni Yang Luo ang parehong kamao niya at sabay na tinwist ng malakas. Crack! Crack! Ag! Sigaw ni Kitada Koryo habang tuluyang nabali ang dalawang braso niya. Ang sigaw na ito ay nagpatindig ng balahibo ng lahat. Isang eksperto sa intermediate stage Grandmaster Realm ang basta na lang nawala ng gamit ang mga braso. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Habang muntik ng himatayan si Kitada Koryo sa sakit, sunod-sunod na sumipa si Yang Luo. Crack! Crack! Dalawang malinaw na tunog ng butong na basag ang umalangaw-ngaw. "Ah!" Muling sumigaw si Kitada Koryo. Bali ang kanyang mga binti, at sa sobrang sakit ay tuluyan siyang natauhan. Sa isang malakas na bagsak, lumuhad si Kitada Koryo sa lupa. Walang kahit kaunting awa sa mga mata ni Yang Luo. Sinipa niya ang ibabang bahagi ng tiyan ni Kitada Koryo at winasak ang kanyang dantian. Bang! Lumipad si Kitada Koryo at tumilapon ng ilang dosenang metro palayo. Buong katawan niya ay nanginginig at patuloy na umuungol sa matinding sakit. Sa sandaling ito, muling nabalot ng kakaibang katahimikan ang lugar ng kaganapan. Walang isa mang nang-ahas na huminga ng malakas. Nang sipain ni Yang Luo at i-disable si Nakamura Aikyo sa isang galaw pa lang, labis na silang nabigla. At ngayon, basta na lang niyang pinabagsak si Kitada Koryo. Hindi masukat ang pagkabigla sa puso ng lahat. Ang magawang talunin ng sunod-sunod ang isang early stage at isang middle stage Grandmaster Realm expert ay patunay na nasa late stage Grandmaster Realm na ang lakas ng binatang. Sa pagkakataong ito, wala nang nagduda sa lakas ni Yang Luo. Pati sina Alliance Master Hong Yunji, ang mga punong guro ng tatlong first-rate martial arts schools, Qiao Jinsong, Chen Qingshan, at Yuan Shichuan ay wala ng alinlangan. Namumutla si Chen Rongrong at nanginginig na nagsabi, "Brother Qiao, halimaw ba talaga ang taong ito?" Malalim na huminga si Qiao Yongjia at sumagot, "Hindi ko alam kung halimaw siya, pero tiyak na hindi siya taong dapat nating banggain." Sa sandaling iyon, halos mapaihi sa takot si Sato Taro.
Tumingin siya kay Yagayugomon at sumigaw, "Second senior brother, bilasan mo at umatake. Kailangan mong patayin ang batang ito." Napakadilim ng ekspresyon ni Yagayugomon habang dahan-dahan siyang lumalakad papalapit kay Yang Luo. Huminto siya ilang metro ang layo mula kay Yang Luo. Kumikinang ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata at malamig na sinabi, "Binata, winasak mo ang dalawang nakababatang kapatid ko. Kailangan mong magbayad ng buhay." Kalma lang na sagot ni Yang Luo, "Hindi ka karapat-dapat. Patayin." Sumigaw si Yagayugomon at agad hinugot ang espada sa kanyang baywang. Swoosh! Isang lilang liwanag ang gumuhit sa himpapawid, bumaon sa hangin, at may matinding puwersang sumugod sa dibdib ni Yang Luo. Bato Jutsu, hindi napigil ang mapaigaw si Qiao Jingsong. Totoo nga, ito ang tanyag na sword drawing technique. At higit pa, naabot na ng taong ito ang large success realm sa sword drawing technique. Kahit isang early stage o middle stage Grandmaster realm expert, kaya niyang patayin sa isang tama. Pati sina Chen Qingshan at Yuan Shichuan ay napahiyaw, ng pagkagulat ang kanilang mga mata. Dahil lahat ng naruroon ay martial warrior, batid nila kung gaano kalakas ang draw technique na nilikha ng sword daw mula sa bansang Sikora. Kapag naabot na ang large success realm, napakatindi nito at kaya nitong patayin agad ang kalaban. Hindi nila akalaing ganito kabagsik ang tahimik na eskrimidor na ito. "Father, posible bang nasa late stage Grandmaster realm din ang taong ito?" Tanong ni Chen Rongrong kay Chen Qingshan. "Malaki ang posibilidad." Tumango si Chen Qingshan. Namumutla si Chen Rongrong, "Kung ganun, mapapahamak ba si Mr. Yang?" Ngunit bago pa makasagot si Chen Qingshan, "Hlang!" Umalangaw-ngaw ang tunog ng metal na nagbabanggaan. Lahat ay napatingin. Nakatayo pa rin si Yang Luo sa lugar, ngunit nababalutan ang kanyang katawan ng gintong harang na pumihil sa espada ni Yagayugomon. Bumuga ng matinding liwanag at apoy ang True Chi, nakasisilaw sa mga mata. Nablock niya ulit. Sobrang lakas, napakalakas ng binatang ito. Paulit-ulit na sambit ni Yuan Shichuan, lubos na humanga kay Yang Luo. Pati ang iba ay nabigla at napalunok. Napamaang si Yagayugomon nang makita niyang nablock ang kanyang espada. Alam niyang nasa late stage Grandmaster realm na ang kanyang lakas, at naabot na rin niya ang large success realm sa sword drawing technique. Hindi mahirap para sa kanya ang pumatay ng early o middle stage Grandmaster realm expert. Ngunit hindi niya akalaing kayang pigilan ng batang ito ang kanyang espada. Pwede bang nasa late stage Grandmaster realm din ang batang ito? At sa edad niyang nasa early 20s lang, paano siya nagkaroon ng ganito kataas na cultivation level? "Father, mukhang nasa late stage Grandmaster realm nga si Mr. Yang." Nanginginig na sabi ni Hong Zekai kay Hong Yunji. Dahan-daang tumango si Hong Yunji, halatang nagulat din. Samantala, sa gitna ng arena, malamig na sabi ni Yagayugomon, "Binata, ano ngayon kung nablock mo ang espada ko? Tingnan natin kung kaya mo pa ring pigilan ang susunod." Hinawakan niya ng mahigpit ang espada at muling umatake. Swoosh! 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 Sunod-sunod na atake ang binitawan, nag-iiwan ng mga anino ng espada. Daan-daang lilang sinag ng espada ang sumugod sa hangin na parang kurtina, diretso kay Yang Luo. Ngunit ginamit ni Yang Luo ang Dragon 9 Steps movement technique at gumalaw sa paligid ng arena, madaling iniiwasan ang bawat atake. Crack! Crack! Nabasag isa-isa ang mga batong sahig, naging grabo at alikabok na lumipad sa hangin. Lahat ng naruroon ay nabigla. Kita ng mga hallmaster at disipulo na si Yagayugomon ay tunay na eksperto sa sword daw. Kaya pala hindi siya umatake kanina, dahil ayaw niyang sayangin ang kanyang galing sa mga mahihina. Dahil dito, mas lalo silang nag-alala para kay Yang Luo. Mula sa lupa, sina Nakamura Aikyo at Kitada Karyo na hindi na makagalaw ay galit na sumigaw, "Senior brother, patayin mo siya. Patayin mo siya. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya." Sigaw din ni Sato Taro at ng kanyang mga disipulo. Bagamat sa itsura ay parang may upper hand si Yagayugomon, alam niyang hindi iyon totoo. Kahit anong atake, madaling naiilagan ng batang ito. Habang tumatagal, lalo siyang nababahala at naiirita. Matapos magbitaw ng libu-libong hiwa, sumigaw si Yagayugomon, "Binata, kung may tapang ka, harapin mo ako. Anong silbi ng pag-iwas lang?
Ngumiti si Yang Luo at tumigil, sige, pagbibigyan kita. Pumunta ka na sa impyerno. Sinamantala ni Yagayuguman ang pagkakataon, hinawakan ang espada gamit ang dalawang kamay, at ibinuhos ang lahat ng kanyang true chi sa isang malakas na hiwa. Swoosh! Napakatindi ng hiwang ito, direktang gumawa ng guwang na higit 10 metro ang haba sa lupa, patungo kay Yang Luo. Mr. Yang, mag-ingat ka, sigaw ni na Hong Yunji at iba pa, halos pumutok ang dibdib sa kaba. Ramdam nila ang tindi ng atakeng iyon. Ngunit sa mismong sandaling bumagsak ang espada. Pinakawalan din ni Yang Luo ang kanyang true chi. Pinisil ang kanyang kanang kamao at sumuntok. Sa suntok na ito, ang gintong true chi ay naganyong gintong dragon na sumugod at sumalubong sa espada. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan. Maraming salamat po.